Praise God, nanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo upang pasimulan natin ang gawain natin sa gabing ito. Amen! Second day na po ng ating sambang gabi. Praise God at patuloy na mabuti ang Panginoon sa ating mga gawain at naging posible ang lahat ng dahil sa Kanya. And bago po tayo magpasimula and bago natin awitan ng ating Panginoon, gusto ko lang pong i-share sa inyo, actually this is the verse of the day ngayon po sa Bible app. Sabi sa Psalms chapter 47 verse 1, "Clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy." Amen. December, ang daming nangyari from January hanggang December. Pero praise God, nandito pa rin po tayo, nagiging matapang, matibay, nang dahil sa kalakasan na pinoprovide ni Lord sa buhay natin. Amen. Kaya right at this moment, let's give glory sa Panginoon sa gabing ito na siya yung maitaas natin. Kasi ayun nga, we are celebrating this season dahil doon sa pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon sa mga buhay natin, sa kasalanan natin, na handang-handa tayong yakapin ng ating Panginoon despite na kung ano man yung mga nagawa natin. Pero ayun nga, doon niya lang pinapakita na yung Panginoon, kayang-kaya tayong tanggapin, mahalin ng buong buo. Amen? At walang ni isang tao ang kayang gumawa nun. Kasi darating at darating talaga na, ayun nga, people will judge us, pero the Lord will never do that to us. Tuturuan niya tayo kung paano tayo dapat mamuhay, tuturuan niya tayo ng ways niya para mas maging kalugod-lugod sa Panginoon yung ating buhay. Amen? Kaya sa gabi pong ito, patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Amen? Handa na ba tayo na papurihan ng Panginoon? Yes, Lord, we praise your name. All the angels are singing with us. Angels we have heard tonight, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
sing, singing glory in the highest, highest. Can you hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest, highest. Can you hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest, highest. Can you hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Let's continue to pray. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, sing glory in the highest, highest. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, sing glory in the highest, highest. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest, highest. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest, highest. Yes, Lord, glory in the highest, glory in the highest. Yes, Lord, let's give our claps to the Lord. Yes, Lord, yes, Lord. We praise you once again, O Father God, this evening, O Lord. And we thank you, O Lord, that we are celebrating this season, O Lord, of the birth of Jesus Christ, O Lord, that saved us. We just want, O Lord, to glorify your name, to praise you right now, to give you our worship, O Lord, to give you our lives, to give you our hearts, O Lord, right at this evening, O Lord. Hayaan mo lang, O Panginoon, na ma-enjoy namin itong season na to, O Lord, dahil sa kabutihan mo sa aming mga tao, na patuloy yung pagliligtas mo, yung pag-iintindi mo, O Panginoon, hindi nagmamaliw. Pati yung pagmamahal mo na walang katulad, patuloy na pinaparanas mo sa buhay ng bawat isa. Kaya patuloy na ikaw ang pasalamatan namin, mapapurihan namin, madakila namin at maitaas namin sa oras na ito. Dahil walang ni isa dito, O Lord Father God, ang nararapat sa iyong harapan, pero pinapaunlakan mo kaming na magbabad sa iyong presensya. Maging katabi mo lagi, O Lord, sa iyong ministeryo. Kaya sa oras na to, Panginoon, gusto lang namin ibalik lahat sa iyo, O Lord. And we just want to thank you, Lord, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, sa patuloy na naging faithfulness mo sa buhay namin, O Lord, na hindi ka magkukulang at hindi mo kami iiwan. Kaya sa oras na to, Panginoon, we just give you our praise, we just give you our worship, we just want to honor your name, we just want to glorify your name this evening, O Lord. Kasi ganon ka kadakila sa buhay ng bawat isa. At we declare that our King, that you sent, O Lord, in this world,
Walang makakapantay dito. Walang ni isang taong makakapantay dito, O Lord. Kaya our adoration, our highest praise, our highest worship belongs to you, Lord Jesus Christ, right at this moment. And to those who claim that this year is already victorious and the next year will be more victorious, will say a glorious Amen, Amen, and Amen. Amen. Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon, yung hanggang Christmas. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. Ako po ay nagagalak. Amen. Na ang Panginoon po ay buhay sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya. Amen po. And truly enough that this season is a very special season wherein lahat tayo may iisang ipinagdiriwang, lahat tayo may iisang pinapapurihan at pinapasalamatan, at yun yung ating Panginoon. Amen po. Amen. Praise God. So, sige po, before we start, let us all bow and pray in one spirit. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang gabing ito. Truly, Father God, you are glory in the highest, Panginoon. You are glorious enough, Father God, and you are loving enough, Panginoon. Lord, salamat dahil itong gabing ito ay special para sa iyo, Panginoon. At ang araw na to, Panginoon, ang season na to, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Lord God. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Lord, na ikaw ang siyang manguna. As we acknowledge your Holy Spirit, O Lord, have your way and let your will be done, Panginoon. Help us to receive you, Panginoon. Receive your word, receive your Holy Spirit, receive your promise for us, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinibiyaya sa bawat isa. Sa oras na to, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang marinig, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming maidambana at mapapurihan sa gabing to. Maraming salamat po sa patuloy na katagumpayan, nakalakasan, at pananampalataya, Panginoon, na patuloy niyo pong binibiyaya sa lahat at sa bawat isa, Panginoon. We honor you, Father God. We claim the victory in Jesus' name, and we claim the faith, Panginoon, that you have planted and given unto us through your Son, Jesus Christ, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, pagdakila at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Ayan. So, I believe, as we all know, na yung context po, yung theme po ng ating Christmas season for 2023 is Miracle in Bethlehem. And recently, we have just successfully given praise to the Lord through the kantata that we had po nung Sunday. Talaga pong grasya ng Panginoon ang nakapagbigay ng katagumpayan sa mga ganong klaseng gawain. And it's really the Lord's grace kasi yun nga, patuloy po namin pinagpipray na yung sales din in a way ng ticket to help the church, and
most of all is to give glory to God. And ayun po, ang tatalakayan po natin ngayon gabi ay ang miracle in Bethlehem in Luke chapter 2, verses 15 to 16. Ayan, sige po. Ayan. Sabi po sa Luke chapter 2, verses 15 to 16, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Amen. Praise God. For introduction, I believe na sa ating lahat na po, naniniwala ako na when we are talking about Christmas, we talk about the birth of Jesus Christ. Amen? Naniniwala po tayo. Although sa Bible, wala naman pong sinabing exact date, no? But we celebrate the coming of Jesus. Amen po, ngayong season na to. And when we talk about Jesus Christ's birth, yung kapanganakan po niya, I believe na hindi din natin maiaalis yung salitang miracle. Hindi natin matatanggal yung salitang miracle. Parang yung birth ni Jesus Christ, kaakibat nun lagi is salitang miracle. Naniniwala po ba tayo doon? Kasi ako personally, of course, yes, kasi, di ba, from how Jesus was born, amen, papaano po ba pinanganak si Jesus Christ? It's from a divine conception of a virgin woman. Tama po? And her name is Mary. Praise God. And hindi pa ba enough na like miracle yung bagay na yon kasi virgin yung woman. Who would imagine that a virgin woman would conceive? Ano pong ibig sabihin ng virgin? No intercourse. Amen? So walang intercourse. So paano dadalo yung sperm? Yun yung inisip ko. So, paano mangyayari yon? Although, in this world, no, na very high-tech na po tayo, it's possible through insemination. Pero before nun, wala pa. And it's really impossible for a woman, no, to conceive or to get pregnant without intercourse. So, isn't that a miracle na binigay ng Panginoon sa atin? Amen. So, the birth of Jesus Christ defied the natural order of things. Ibig sabihin, hindi po siya sumunod dun sa natural na proseso ng kung paano dapat manganak or kung paano dapat ipanganak ang isang bata. Amen. So, the birth of Jesus Christ defied the natural order of things, of how we know how a child should be born. So this was through a divine intervention, amen, a supernatural occurrence and a miraculous manifestation of God's supernatural power. Amen po? Why? Kasi the birth of Jesus Christ is a fulfillment of God's prophecy. In Isaiah 7:14, sabi po doon, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him what? Emmanuel. God with us. God is with us. And ito pong Luke chapter 2, no, kung pag-aaralan po natin, si Luke po yung may pinakamahabang writing in the gospel. Amen? So he thoroughly talaga researched and studied according to the order kung papaano yung naging buhay ni Kristo dito, and he interviewed talaga a lot of witnesses na mga naging kasama ni Jesus in his journey at the same time. So, sobrang pinag-aralan ni Luke kung papaano niya isinulat itong gospel. And did you know that Luke is the only gospel who mentioned or used the word manger sa pagde-describe ng kapanganakan ni Jesus? Actually, John and Mark, they did not mention the word manger. Amen? So, hindi ko alam kung anong dahilan ni Luke, but he is the only one. He's the only author of the gospel, a Gentile po siya, na ginamit yung salitang manger. Amen? And pag-aaralan po natin yan later on. So, chapter 2. The chapter 2 of Luke is
all about the birth of Jesus Christ. Kung paano po ipinanganak si Kristo. Amen? Nung panahon na yon, in those days, kung babasahin po natin, no, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. So, nung panahon na yon, kailangan pong magkaroon ng census. Kailangan pong, ano ba yung census? Yung nililista, yung, kumaga, population, amen, ng mga tao, kung ilan na ba yung mga may family, and within the family, ilan yung anak. Hanggang ngayon po, ginagawa natin yan, no? This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So, kailangan nilang bumalik sa kanilang mga, ano ba Tagalog ng town? Bayan. Amen. Sa kanilang kanya-kanya or sariling mga bayan. So, Joseph, amen, and also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, to the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. So imagine po, nung mga panahon na yan, amen, nung mga panahon na yan, si Mary po ay nagdadalang tao na. Buntis na po siya, and they are expecting the child noong mga panahon na yan. So, hindi natin alam kung baka the soonest possible of labor ni Mary, no? Pero kasi, noong mga panahon po na yan, ang tawag dito, when they journeyed to Bethlehem, galing silang Nazareth to Bethlehem, tinravel po ni Mary yan ng nagdadalang tao na. Amen? And three things na gusto ko pong i-emphasize sa atin of how, for us to really like imagine kung paano naging miraculous, kung paano ka naging makapangyarihan and significance of Jesus' birth. Amen? So, number 1 po is yan, yung journey ni Mary and ni Joseph. So, yon, nung binasa po yung 1-5, dyan makukuha yung passage natin. So, kung i-imagine niyo po yung travel from Nazareth back, from Bethlehem back to, Nazareth back to Bethlehem, based from the estimation of the scholars po, aabutin sila ng 4 to 6 days. And from the way, habang naglalakbay sila pabalik, sa kalagitnaan, doon po nanganak si Mary. Amen? So, imagine nung tinravel po nila yan, estimated as 4 to 6 days, no? So, more likely, within 1 week, magle-labor na siya. So, imagine ako hindi ko po ma-imagine, no? Kasi hindi pa po ako nabuntis at di pa po ako nanganak. But from the observations of how mothers were, no, nung mga kapag yan, yung kay Miss Grace, I witnessed, no? Yung kay Yuwon. Hindi ko lang, like, ma-imagine kung may mga nakikita nga akong videos sa FB, parang ginagaya ng mga tatay, yung maglalagay sila ng ano dito, ng mga watermelon or whatever, just for them to experience how difficult it is na yung mag-bend-bend, hindi makaganon yung mga nanay. So, imagine nung time na yan, 4 to 6 days pa siyang maglalakbay. And kung babasahin po natin yung Bible, they are barefooted. Wala po silang tsinelas. Amen. So, imagine how difficult it was for Mary to travel and journey for a week nang may dala-dala, and yung labor niya is possible paparating na. No? So, it's really, for me bilang mahinang tao, hindi naman, bilang sakitin na tao, mahina po kasi yung tolerance ko sa pain, no? Bilang mahina yung katawan, I just couldn't imagine talaga how, paano na-sustain ni Mary, and it was only because of God. It was only because of the Lord na kinaya niya. Ako, naniniwala po ako doon. And for me, it's a miracle enough
na nakaya ni Mary yung ganong lakarin nang may dinadala siya. Amen? So, if it wasn't because of God, may possibility na hindi kayanin ni Mary. May possibility na hindi kayanin ng baby, na hindi kayanin ng mismong, alam ko po, kahit nga hindi maglakbay yung iba, minsan, sorry for the word, and nakukunan pa po, di ba? May mga chances na ganun. And lagi po nilang sinasabi nga na when it comes to mothers who are laboring, laging nakalaylay, or parang laging yung isang paa sa bangin. Dahil it's very dangerous for both the mother and the baby to undergo such process. Amen? So, kaya, sabi nga ni ate nun, nakwento ni nanay sa amin na, grabe ka nay, no? Nakaya mo yung 3. 3 na normal. Amen? 3 na normal delivery. And we just couldn't imagine yung pain and yung tawag dyan, yung hirap na pinagdaraanan ng mga kababaihan, amen, and ng mga kananayan kapag ganun yung sitwasyon. So for me, that's a manifestation of miracle na para sa akin of how the Lord will protect, amen, yung mga nanay and si Mary at the same time ng mga panahon na yan. Amen. Praise God. So, another thing na, ayan, so kung makikita po natin, yan po yung parang estimate lang naman, no, ng naging journey ni Mary and ni Joseph, based from an article na, ayan, day 1, Nazareth to, di ko mabasa, Shean, day 2 to 3, Beth Shean through the Jordan River Valley, day 4, Jordan River Valley to Jericho, or north end of the Dead Sea, day 5 to 6, Jericho or north end of the Dead Sea to Jerusalem, and then day 7, Jerusalem to Bethlehem. So more likely, their estimate was it's a week journey na pinagdaanan and nilakbay ni Mary and ni Joseph ng barefooted. Amen. So for me, it's a miracle enough how the Lord sustained them and protected them na maideliver. Maipanganak, amen, si Jesus ng buhay at maayos. Amen. And the next thing po is yan. I believe, alam niyo po lahat yan. Ano po yan? Manger. Amen. Manger. And from Luke chapter 2 verses 6 to 7, while they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So, syempre sa paglalakbay, kailangan din po nilang kahit papano magpahinga ng mga ilang oras, matulog, para ma-strengthen ulit sila for another day for them to journey. And along the journey nga po, doon siya nanganak. And like I said, manger or sabsaban, alam niyo po yung purpose niya noon? Pagkainan po yan ng mga hayop. Amen, yan po yung mga kinakainan ng mga hayop, no? Ng mga baka, ng mga donkey, ng mga kalabaw. Diyan po nilalagay yung mga yan, dayami, no? Yung mga grass na kinakain nila. And just imagine, diyan nilagay si Jesus when He was born. Amen. So, ang ibig sabihin po ng manger is chew or eat. Kaya nga po lalagyanan siya ng mga pagkain. In different cultures po, may iba-iba silang klase or itsura ng manger. Pero most likely ganyan po yung sa panahon na yon. Yung iba po kasi mga bato, mga ganyan. Yung iba parang mga maliliit na bahay, mga ganon, no? So, ganyan po yung pamamaraan kung paano ipinanganak ang Panginoon. And I believe that this symbolizes humility. Amen? This symbolizes the simplicity of Jesus' birth, of Jesus' coming unto us. Kumbaga parang sinasabi niya na, ako, kahit na ako ay Diyos, mga ganyan. Ako ang Panginoon, may pagpapakumbaba pa rin sa akin. Amen? And
Kasi pwede naman, wala namang imposible kay Lord na pwede namang inasnap, magkaroon ng available room for them. Dahil walang imposible sa Panginoon. Amen? Pero why did He allow such thing, such demonstration na ipanganak ang Panginoon, ang Hesukristo sa isang sabsaban? Amen? Praise God. So, ayan po, for me, isang miracle din yan in a way. Kasi, yun nga, naniniwala kasi ako na the Lord, as powerful as He is, amen, kaya niyang gawan ng paraan. Kaya niyang gawan ng, gawing maganda or handa yung pagpapanganak ng Hesukristo bilang Mesaya, bilang Hari, bilang Diyos na tagapagligtas. Pero ganyan niya pinakita sa atin. Ganyan niya dinemonstrate sa atin. And praise God that the Lord is humble enough. May humility sa Panginoon na pinakita at pinaranas sa atin through His birth. Amen? Sa sabsaban. Praise God. So, the miraculous birth of Jesus in the manger is God's protection to them na madalas tayong Christians, we take it for granted. Amen? Yung protection, yung provision ng Panginoon na may kasapatan sa atin, minsan we take those things for granted kasi akala natin the miraculous things that the Lord is only doing is kaya niya lang i-part yung dagat, kaya niya lang buhayin si Lazarus, but the miraculous, the little miracles na overlook natin and na-take for granted natin is yung protection and provision ng Panginoon. Amen? So, ayan, for me, it's the Lord's provision that He has demonstrated besides humility through the manger. Amen po. And last thing po is yan, the shepherds. I believe yesterday or last night, na-emphasize po sa atin yung background ng mga shepherds that of all the people, bakit sa mga pastol pa pinakita or unang pinakita? Sila po kasi yung unang witnesses eh. Hindi po yung mga magi's or the wise men. And marami nga pong mga articles that says baka nung pinuntahan ng mga magi si Jesus is na siya, like a young boy. Hindi siya yung as in baby na born or kakapanganak pa lang. Amen. Kasi naglakbay pa yung mga magi's naglakbay pa sila. And it will take them, like, syempre matagal na panahon bago nila mapuntahan si Jesus Christ nung panahon na yon. Amen. So sila yung unang witnesses. And of all the people po, bakit yung mga shepherds pa yung unang naging witness ng pagkapanganak ng Panginoong Hesukristo? Sabi nga po ni Pastor Joe kagabi, the shepherds are considered what? Lowest. Amen? Sila yung pinakamababang uri. Uri ng mga tao sa community. Kasi they are considered liars. Kaya nga hindi sila ina-acknowledge as a witness into courts, no? Hindi po. Dahil ganun po ang background nila. And hindi po, hindi ka mataas na uri kapag ikaw ay shepherd. Amen. So, bakit sa mga shepherds pinakita ni Lord yung kapanganakan ni Jesus Christ? For me, this is a depiction or demonstration of discipleship. Amen? Kasi ang pastol po ay tagapangalaga, 'di ba? And with the humility that with all the humility that Jesus had and the Lord, kumbaga for me pinapakita niya how it is important for us to be discipled and at the same time disciple people as shepherds. Amen po. So, habi ko, grabe no, ito yung miracle na parang planado.
sa lahat ng mga miracle na ma-experience natin. Ito yung may plano si Lord. Amen. And it's just so amazing kasi ito yung miracle namin. Minsan po kasi sa miracle, di ba, isa lang yung recipient. Kunwari, ako humihingi ako ng miracle, no? Ako lang makaka-receive nun. But this is a miracle for all. This is a miracle for everyone. Na kapag ni-receive natin, amen, tayo pa yung magbe-benefit. So, it's just so amazing na ganun ka-importante, ganun kapagmahal, amen, ang Panginoon sa atin. Sino ba naman po tayo? Amen? Para din tayong mga shepherd. Siguro kung i-consider ng mga panahon na yon that we are the pinakamababang uri ng mga tao, pero ang Panginoon, hindi siya namili ng tao para iligtas po tayo. Amen po? So, ayan, in our conclusion, Micah chapter 5 verses 1 to 3 and Matthew chapter 2 verses 1 to 12, yan po yung mga, anong tawag dito? Prophecy, no? Kung saan ipapanganak ang Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Micah chapter 5 verses 1 to 3, "Marshal your troops now, city of troops, for a siege is laid against us. They will strike Israel's ruler on the cheek with a rod. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Therefore Israel will be abandoned until the time when she, who is in labor, bears a son, and the rest of his brothers return to join the Israelites." So yan po yung prophecy kasi na pinanghawakan ng mga Magi's nung time na hinahanap din nila kung sino yung propeta, kung sino yung Messiah, kung sino yung magiging tagapagligtas ng buong mundo. So, dyan po galing yon. And sino pong nakakaalam dito kung ano yung history ng Christmas? Amen? Truly, totoo po na it's a pagan practice. Pagan practice po ang Christmas. Amen? Christmas was celebrated noong 336 AD. So kung iaano nyo po is December 25, 0336. So it's 1,600 something years ago nung una po siyang sinelebrate. And then, hindi kasi siya kasama sa celebrations po talaga ng Christians. Hindi siya official. Amen? Noong una, it's a pagan celebration. And yung mga taong to, they worship Saturn. It's a Roman God. Kaya may tinatawag silang pagdiriwang na Saturnalia. And that's how they, they celebrate that festival. So, starting December 17 to December 23, 17, 18, 19, 20, 20, 5 days. Amen? 5 days po nilang talo natin, no? Tayo po isang buwan. Hindi, 3 pa nga, mula September. Basta pumatak po ang bare months, no? Ano na po yan sa atin? Pasko na po yan sa atin. Amen? So, nagbibigayan sila ng gifts. Ganun po yung tradisyon nila. And then, December 25, pinagdiriwang nila yung God na si Pitra, wherein the meaning of that is unconquerable son. Son na araw po, no, hindi anak. So, sa eagerness ng mga Christian na i-share yung gospel, kasi yung mga time na to, dun din nagsa-start or nagbo-boom yung early churches. Amen? And i-share si Jesus yung gospel to reach them out. Amen? And ginamit nila yon ginamit nila yung celebration na yon para i-share si Jesus, and pinalitan nila yung meaning ng unconquerable son, araw, into son na S-O-N. So from there, doon na po nag-start na naging, hindi naman tradition, pero we as Christians, no, sinaselebrate na din natin yung December 25 as the coming of Jesus Christ. Hindi po dahil sa doon siya pinanganak, no, kasi nga wala naman po nakakaalam. But that day, they considered that
dumating si Jesucristo sa atin bilang ating tagapagligtas. So wala naman sa Bible, pero basta since it's a pagan practice, pero kapag ginagamit natin para sa kaluguran ng Panginoon, amen, para sa kalwalhatian ng Diyos, yun ay magiging kalugod-lugod para sa Kanya. So, our difference is, from that pagan practice, is we celebrate because of Christ. Not because of the araw. Amen? Hindi dahil sa sun, kundi dahil sa Son na anak ng Diyos. Amen po? Hindi naman po tayo mga pagano. Amen? So, when it comes to Christmas, as Christians, di natin pwedeng alisin si Jesus. Hindi po natin pwedeng tanggalin ang pangalan ng Panginoon dahil tayo ay Kristiyano na yun yung dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas in the first place. And sa Kanya lang po dapat lahat ng dahilan. Amen? At para sa Kanya lang po ang lahat ng gawain or ng mga selebrasyon na ginagawa natin. Amen po. Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, God, for your faithfulness to each and every one of us, Panginoon. Truly, the miracle birth of Jesus Christ is a manifestation of your love, is a manifestation of your goodness, is a manifestation of your grace, Panginoon, sa aming lahat. Kaya sa gabing to, Panginoon, patuloy ka naming itinataas. Patuloy ka naming dinadambana, patuloy ka naming dinadakila, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti at ikaw ay tapat. Hallelujah. Ikaw ay kamangha-mangha. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Jesus. Ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umaawi. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapa. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawi. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Kamangha, kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Purihin ka, ako'y namamanga. Purihin ka, sa'yo'y namamanga. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig.
Ika'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Ikaw ang Mesiyas, Ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay, isinilang ka sa sabsaban. Inialay ang buhay upang ako'y bigyan ng pag-asa. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon ako ay malaya. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ako'y puspos ng pag-asa. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Jesus, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba, Jesus. Ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba, Jesus. Ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba. Purihin ka. Hallelujah. Sa'yo ang lahat ng papuri. Ako'y Sa'yo ang lahat ng pagsamba. namamangha. Dahil ikaw ay kamangha-mangha, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay dakila at mapagmahal. Hallelujah, Jesus. Sa'yo ang lahat ng kapasalamatan, Panginoon. Dahil ikaw ay kamangha-mangha. Dahil ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. At ikaw ang Panginoon na kanyang napatuloy, Lord, na tunay sa kanyang mga pangako. Hallelujah, Jesus.
Truly, Father God, you are faithful enough, Panginoon. Truly, Father God, you are sovereign enough, Father God. Truly, Father God, you are loving enough, Panginoon. At dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo para sa aming kaligtasan. Para sa aming kaligtasan, Panginoon. At para sa aming buhay, Lord God. And right now, Lord, Ikaw lamang ang aming patuloy na itinataas. Ikaw lamang ang aming patuloy na dinadakila. At Ikaw lamang ang aming Diyos na patuloy naming sasambahin, Panginoon. The difference of us is You, O Lord. With the pagan practice, Panginoon, ng Christmas na to, Lord, yung difference namin bilang Kristiyano ay Ikaw, Panginoon. Kaya, Lord, sa panahong to, Lord God, sa season na to, Panginoon, na nagsiselebrate ang lahat, na nagpapakasaya ang lahat, Panginoon. Lord, wag naming makalimutan ang tunay na dahilan ng season na to, Panginoon. At iyon ang anak mo, na si Jesucristo, at iyon ang anak mo na siyang aming tagapagligtas, na siyang aming pangako, na siyang aming buhay, na siyang aming pag-ibig, Panginoon, na siyang unang nagbigay ng kanyang sarili at pagmamahal para sa amin, O Lord. And tulungan mo kami at turuan mo kami, Panginoon, na maging mapagbigay tulad ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. And truly enough, Father God, help us, Panginoon. Help us, Panginoon, not to forget and always remember, Father God, that You are the reason and the only reason of the season, Panginoon. At maraming salamat dahil tunay kang dakila, tunay kang tapat, tunay kang mapagbigay, at tunay kang mapagmahal, at tumutupad sa iyong mga pangako, Panginoon. We honor You, O Lord. We bless Your name. We lift Your name on high, Panginoon. Our Lord of Lords and the King of Kings, our Savior, our Messiah, our true, faithful and great God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Sa iyo lamang ang lahat ng pagsamba. Sa iyo lamang ang lahat ng pasasalamat. At sa iyo lamang ang lahat ng kadakilaan, Panginoon. At Ikaw ay kamangha-mangha. Ikaw ay dakila. At Ikaw ang aming Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. We honor You and we give back the highest glory, the highest honor, the highest adoration, worship, and praise in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank You, God. Thank You, Jesus. Amen. Praise God. Amen. Isang pinagpalang gabi po muli sa bawat isa. Handa na po ba tayong magbigay sa Panginoon sa oras na ito? Amen. Na-receive po ba natin ang word ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Amen. Let's open our Bibles on 2 Corinthians po, chapter 9, verses 10 to 12. Sabi po, verse 10, basahin ko po sa Tagalog. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Verse 11, pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Verse 12, dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. So for us,
Christians, as we give to the Lord, we are God's example. Amen? And as we give, yung Panginoon po yung patuloy na magbabalik at magbibigay patuloy ng biyaya at pangangailangan ng bawat isa. Amen? Na sa kung paano tayo nagbibigay sa church, nagiging testimony po yon ng bawat isa para mas ma-inspire po yung ibang tao and para maalala po natin kung sino po talaga yung Diyos na nagpapala sa atin. Amen? Kaya sa gabi pong ito, I pray na patuloy po na puspusin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Let's pray. Hallelujah, Jesus, Lord. Once again, we acknowledge your presence right now, Lord God, as we give to you, Father, Lord, ikaw ang nakakaalam ng aming mga puso sa kung paanong halaga or kung paanong panahon, oras ang inialay namin, Lord God, para sa iyo sa gabing ito. Lord, we pray na patuloy mong pasaganahin, Panginoon, ang businesses, Lord God, ang financial income ng meron ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ng bawat pamilya, Lord God, na kung paanong ikaw ang nagbibigay ng binhi, Panginoon, sa magsasaka at tinapay na makakain para sa kanila, Panginoon, tulad na sa oras namin ngayon, sa panahon ngayon, Panginoon, patuloy ka naming pananampalatayanan, Panginoon, dahil walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya sa gabing ito, as we give, Father, ang kung ano mang dinidesire ng puso namin, mapasalapi man, Panginoon, o yung talento, o yung oras, Lord God, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Kaya sa gabing ito, we give you back all the honor, all the adoration. In Jesus' name we pray, Amen. Let's give cheerfully to the Lord. Purihin ka, ako'y namamangan. Purihin ka, sa'yo'y namamangan. Purihin ka, ako'y namamangan. Purihin ka, sa'yo'y namamangan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, nakakadalawang gabi na po tayo. Praise God. At muli po, inanyayahan natin yung mga iba pang kapatiran na magbigay po tayo ng panahon para sa ating Panginoon para mas lalo natin siyang maranasan sa pagdating po ng ating pinakahihintay na araw, December 25 po. Na po. At nawa ang Panginoon na siya magpala sa bawat isa. Tayo po ito yung lahat. Let's bow our head. Heavenly Father, we thank you, O Lord, this evening sa buhay namin, Panginoon. Bagamat hindi kami nagiging perfect sa iyo, Lord, patuloy pa rin na binibigyan mo kami ng wisdom, ng guidance, Father God, because of your Holy Spirit. Especially, Father God, sa mga word na narinig namin ngayon, na kung paano, Panginoon, ay dinalisay mong muli sa aming mga alaala, na karapat-dapat lamang sa iyo kami manangan at umasa. Tunay nga na ikaw ay tapat, mapagkakatiwalaan, Prince of Peace, Wonderful Counselor. Salamat, Lord, sa buhay na ito na aming tinanggap sa iyo. Naway lubusan kayong gamiban ng Diyos na sa nagbibigay kapayapaan, at naway panatilihin niya wala kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa kapayapaan at kagandahan loob ng ating Panginoon. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen
and amen. Praise be to God. Nakita-kita po muli tayo tomorrow. God bless us all.